Noong 2000 census, naitala ang bilang na 242,511 na populasyon ng Cainta. Melting pot mang maituturing dahil sa marami sa mga residente dito ay nanggaling pa sa iba't ibang panig ng bansa. Tagalog naman ang kanilang lengguwahe sa bahaging ito ng Rizal. Marami ang hindi nakakaalam na malaking bilang ng populasyon nito ay descendants ng mga Indian soldiers na bitbit ng British Army na nooy nanakop din sa Pilipinas mula 1762 hanggang 1763. Sa mga lugar na tulad ng Binondo ay marami ang makikitang Chinese mestizo o chinito. Dito naman sa Cainta ay makikita o matatagpuan ang mga mamamayan na tinatawag dito na mga sepoy. Ang Barangay Santo Domingo ang unang barangay sa Cainta na madadaanan kung ikaw ay manggagaling sa Pasig. Dito matatagpuan ang karamihan sa lahi ng British Indian troops o ang ating mga kababayang sepoy. Ang giyera, sibil, ang mga Pilipino, ang kanilang panlaban ay buho na metodist na gano'n nga. Hindi baril. Hindi ba rin? Ngayon ito gubat, isang munti lang mapa nito. Wala akong gubat ito. Nang matapos ng ang giyera sibil yan, hinama ngayong itong Cainta. Itong Cainta. Ang nakita nga sa gitna ng bundok na yung mag-asawang matanda na ang pangalan ng babae, Inta, hindi namin alam. Hindi ko na naintindihan kung ano pangalan ng asawa. So maaaring doon ang galing ho ang pangalan ng lugar. Langalangan, ang bayang ito na Cainta. Oh, doon pala nagsimula yun. Mapilantik na pilikmata. O, tingnan mo yung mukha niya. Ganda-ganda, oh. Kulot na buhok, hindi kaputi ang kulay. Yan ang mga katangian ng mga sepoys. Isa sa lahing iniwan sa atin ng mga mananakop na British. Ang tatay niyo o nanay niyo po ba? Napatay siya. Hindi na rin po. Ayan, tinan niyo si nanay, oh. Oh, 79. Ay, magkapatid. 1671, after 100 years, nagkaroon ng digmaan ng England at saka ang Spain. Digmaan pandaigdig nila yan. Parehong European power yan. Ngunit pareho silang may kolonya sa dulong silangan. Ang kolonya ng mga Ingles, ang India. Ang kolonya naman ng Espanya, ang Pilipinas. Nilusob ngayon ng English ng Pilipinas. At dyan lumanding sa Luzon. Ito na naman ang papasukin yan. Merong mga colonial army ang England. Kumuha sila na yung mga Bombay. Yung mga Bombay na taga-India, yung tawagin ni tribu ng Sepoy, dinala dyan. Ngayon, yung mga Sepoy na yan, nang malaon, datapos ng digmaan, bagamat ang nanalo ang England sa pakikidigma laban sa Espanya, doon sa digmaang yon, hindi minarapat na sakupin ng Pilipinas. Nagsiatras yung mga British. At saka yung colonial army nila, bumalik na sa India. Pero may mga naiwan dyan na mga Sepoy. Yung Sepoy na yun ang pinanggalingan ng lahi ng karamihan sa Cainta. Kaya ang marami dyan, mukhang Bombay. Ngayon na lang medyo dumadami ang hindi mukhang Bombay dyan sapagkat ang Cainta ngayon, marami ng
marami nang dumadayo. Pero yung mga original na taga-Kainta, makikita mo mga mukhang Bumbayan. Yan ang isang dakilang pamana na namana ng mga taga-Kainta at natin ng Pilipinas mula sa pagdating dito. Bagamat 3 taon lang yung digmaang yan. At hindi lang yan, pati yung mga pagkain, yung mga suman, yung mga latik, yung mga pagkain, mga maanghang, ngunit masasarap, yan namana natin sa mga sepo yan. Hanggang ngayon, makita mo, mga pagkain ganyan, eksperto ang mga taga-Kainta. Bakit? Ang ninuno nila, yun ang sepoy. Tunay na nabighani sa kagandahan ng ating bansa. Kaya hindi nakapagtatakang piliin ng 500 bilang na sepoy ang magpaiwan at tuluyan na ngang manirahan sa Pilipinas. Maliban dyan, aba, hindi pala nakalagpas sa mapanuring mga mata ng mga sepoy ang kagandahan ng mga dalagang Pilipina. Nakapag-asawa sila ng mga binibini mula sa mga bayan ng Malate, Pasig at Cainta. Ngayon, makikita pa rin ang buhay na larawan ng mga sepoy dito sa highly urbanized municipality of Cainta.